sa mga nire-repair ngayon. So hindi pa tapos yung isa, so meron na naman panibago. So ang amplifier na to ay Ace LX20. So ito ang problema niya, sunog. So ang gagawin natin, gagayahin na lang natin yung kulay ng resistor dito sa kabila, kasi yung kabilang channel ay okay naman. So yan, shorted rin yung mga OPT nya or mga final transistor nya. So hindi ko na papakita yung pag-repair na to kasi medyo nagmamadali tayo mga idol, para mabilis lang at medyo tambak tayo. So yan yung dahilan kaya hindi tayo nakakapag-vlog ng mga nakaraang araw. So pasensya na kayo mga idol ha. So wait nyo lang pag medyo maluwag-luwag, so magbablog ulit tayo. So yun, Ace LX20, bakit hindi mo naman nilagyan ng protection? Ang dami tuloy na damay. Magkaano lang ang fuse. So yung ibang resistor na sunog hindi ko na nakita kasi napulbo na kapag tanggal natin. Nadurog. Yung mga nakalagay dito na 1 watt o 1 half pala, 1 half. Durog. Ito, bali 8 to, 4 pairs. 4 na PNP, 4 na NPN. So yung isa ito, good. Nagtira pa siya ng isang pirasong good. Yan o. Tingnan natin sa tester. Kita ba? Kita naman o. Bali lahat yan shorted maliban dito. Ito yung pinakahuli kong tines. Kala ko nga shorted na rin to. Kala ko 8 piraso yung shorted. Ayan o, 5 ohms. Naka times 10. 5 ohms. So sa kabila hindi yan dapat papalo, no? Ayan, good to. Kahit i-times 1,000 natin, hindi yan papalo. So pati pala tong mga 10 ohms dito ay shorted tuloy. Nasalay tayo sa shorted. Open at change value. So ito yung ibang final transistor natin. Yan, sagad sa 0 kahit baligtarin natin yan. Ito yung kabila, ayan o, sagad sa 0 kahit baligtarin natin yan mga idol o, para mas makita nyo dito na nilagay. Yan o, isa, sira yan ha. Isa pa, tester natin to lahat para makita nyo yung kung gaano kaganda ang Ace LX20. Shorted. Hindi pala natin nabaligtad, pero shorted na yun kasi reading pa lang ng resistance. Yan o, low resistance na, sagad sa 0. Dalawang sira, sagad sa 0. Wait lang. Ayan, sagad o, sagaran lahat. Talagang totally shorted. Tatlong sira. Magkano lang ang fuse? Hindi pa nilagyan ng fuse ng Ace. Kaya yung mga may Ace na gamit dyan, so lagyan nyo na agad ng protection habang ayos pa yung ampli nyo. Kasi mapapamahal kayo kapag sira na tapos pina-repair nyo. Kasi tignan nyo naman kung gaano kadami yung sira. Shorted. May isang ayos. Ito hindi siya shorted, pero tingnan natin yung kabilang paa, ganun din. Pag binaligtad natin dapat hindi siya papalo. So yun o, pumalo pa rin, kitang kita. Leak lang siya pero hindi siya shorted. Pero yung lahat na yun sila shorted. Ito nag-leak lang. Tapos ito naman good, may isang good. Yung 10 ohms naman, ito mga 10 ohms, check tayo ng isa. Yan, open. Di na di pala kita yung tester. Open no. Wala na, open to. Walang kahit konting resistance. Lagay nga natin sa times 1K. Meron siya 33K. Naging 33K siya, nag-change value siya, no. Tingnan natin ang value kung anong kulay. Yan 10 ohms yan, no. Baka sabihin nyo 33K talaga to eh. Brown, black. So 10 ohms. Malinaw, 10 ohms.
So talagang pati itong mga maliliit na mga 1/4 watts, kaya mag-focus. So yan, yung mga 1/4 watts, nag-open at change value yung iba. Tapos itong 1K, tapos itong nandito, sana yun to, sunog, 10 ohms rin yan. Ito 10 ohms din, open. So yung 10 ohms sa gitna, okay naman ito, kasi wala namang transistor na nakakabit dito. So bali 4 pairs lang kasi ito, 1, 2, 3, 4. So yung pwede mo siya gawing 5 pairs, nakaabang na yung isa, pero walang nakakabit dyan. Bali 4 pairs lang yung nakakabit. Tapos yung mga transistor dito, hindi ko niya chinek lahat kasi yung iba shorted na, yung iba leak. Gawin ko, papalitan ko na lang lahat kasi maaksaya lang tayo sa oras, mura lang naman transistor. Papalitan ko na lang to. Yan, binunot ko na lahat para sure ball. Tapos yung ibang drive, yan kita nyo naman pumutok. Pati yung ibang 5 watts resistor open. Yan open na yan mga idol. Pati itong kanyang thermal. Wait lang. Diyan yung mga ko. Yan, ayan, basta yan. Papalitan na natin yan lahat. Kasi itong mga ibang 5 watts nag-change value na rin. Umaabot na ng 10 ohms. Imbes na 0.33 lang. 0.33 lang to iba 10 ohms na. Ayan ang kahalagahan ng may protection sa short circuit. So lalagyan ko na rin to ng fuse kasi nga wala tong protection. Pati yung isang channel lalagyan na rin natin yun. Kahinayang lang kasi imbis na ang masisira lang 1 or 2 OPT, so may chance pa na hindi masira yung mga 5 watts resistor dito at yung mga driver. Pero dahil nga walang protection, nadamay, mas maraming nadamay, so mas napamahal ka lang. So hindi naman siya masusunog totally Makinagandahan lang na to, maganda yung board na ikinabit dito, fiber, hindi basta-basta nasusunog. Kaya kung mapapansin nyo, hanggang dyan lang yung sunog dyan sa first layer. Pagdating sa second, fiber na kasi yung nasa gitna na to, kaya hindi na niya tatagusin ng sunog yun. At mahirap butasin, kaya hindi niya mabubutas. Pero kung ordinary na board lang to mga idol, malamang butas na to sa lakas ng pagka sunog dito. Sabi ng customer, matagal-tagal niya pala bago nabunot nag-apoy-apoy daw to, sabi niya, umapoy-apoy. Pero hindi ko na sinaksak to nung dinala niya, binuksan ko kaagad kasi baka mas lumala ang sira. So yan, nakita niya rin naman na kung gaano kagrabe yung sunog na to. So medyo nilinis ko lang kaya nagkonti yung itim. So ang itim na to kanina hanggang dito. So nalinis lang kasi. So yan, din na yan matanggal. So lalagyan na lang natin ng thinner. So yan mga idol, kabit ko muna to lahat. So nakalimutan ko pala i-check pakita sa inyo yung mga 5 watts resistor kung open talaga or change value. Kunin natin para maniwala kayong pati itong mga to, pati yung maliliit na transistor ay talagang sira. Para makita ng mga ACE user LX20 kung gaano karami ang masisira kapag hindi nyo nilagyan ng protection. Kaya bagong bilhin nyo pa lang ang ampli, lagyan nyo na agad mga idol para hindi na ganito ang mangyari kapag nasira yung inyong ACE LX20. So walang protection siya. Yan, mapapansin nyo open open. Hindi pumalo ang tester. Isa, check natin lahat. Ito good. Hindi naman yan lahat sira, pero papalitan ko na yan lahat. Yan, open din. 2, 3, 4. So kasi itong isa na to, so baka dito yan naka-connect, kaya ito ay ayos din. 4 na, 5. Pati ito, 'di ba, sira. Kaya pati yung mga 10 ohms na to, itong maliliit na to, sira, open din
Sira din to, hindi siya sunog pero nag-leak na to. Tapos ito yung kapartner niya, yan pumutok, sirang-sira kahit hindi nyo na i-test 100%. Ito ayos to. Tapos ito, dalawa sila ayos. Yan, yung mga maliliit na transistor, actual replace na yan mga idol, kasi mura lang naman yan. Actual replace ko na yan. Hindi ko na yan gaano chinecheck kasi pampatagal lang to. So ito malalaki lang, medyo mahal, kaya yun yung chinecheck ko. Ito pala, hindi ko na check. Check natin kung ano. Ito good. Dalawa pala sila good. Bali 5 lang rin pala ang nasira. 6 pala, 6 yung nasira. Ito yung mga good sa binunot ko. Tapos ito ay sira rin yung ibang. Nag-random check ako ng ng mga transistor. Yung iba leak, yung iba naman shorted, yung iba good. Kaya actual replace na lang talaga lahat para sigurado. Kasi yung iba dito pumutok rin tulad na to. Yan, dalawa na lang paa niyan. Wala na yung isa. Yan, yung ibang resistor yan, sunog na rin. Yung ibang resistor naman na binunot ko ay napudpud na. Kasi sobrang sunog niya. Nalusaw na talaga siya as in. Ang natira na lang paa. Yung iba naman durog na. Kaya hindi ko na mapapakita yon yung mga nakakabit dito kanina. So pero itong mga natira na check na natin isa-isa, good yan lahat. So yan mga resistor natin kakabit. So bali ang papagayahan natin kasi burado na to at itim na talaga ang resistor, yung kabilang channel. Kabilang channel buo. Kaya pero sabi ng customer ano na to, parang nagsasagarak o parang basta may problema rin daw o baka sa mixer niya. Pero tatry ko na lang rin mamaya. Bale ayusin muna natin tong kabila bago natin i-try yung kabilang channel. Hindi ko pa natetesting kung talagang pangit tumunog tong kabila baka nadamay din. So check ko na lang yan mamaya kapag naayos ko na to. So, may bagong dating, mamaya natin testing. So ito mga idol, testing na natin. Ito ang gagamitin natin yung speaker. So testing lang. So yan, dahil wala na tayong gawa mga idol, matetesting na natin to. So 1 pair lang muna ang kinabit natin. So hindi ko muna kinabit lahat kasi baka may problema pa, masibak ulit yung, kung ikakabit mo yung 8 baka masibak ulit yung maraming masisibak. So yan, 1 pair lang muna, pan testing lang mga idol. So ito yung testing natin. Yan, gumamit tayo ng improvised na DIY lang natin. Ito yung para sa channel A. Ragatak lang papatugtugin natin para hindi makopyright. So itong TV bukas ko na gagawin. So yan, may input na tayo mga idol. Naka-on na yung ating amplifiers. Testing natin kung mayroon ng output. Nasukat ko na rin DOC, no? 0-0 na lahat yan mga idol. Mga idol. So testing naman natin yung kabila mga idol. So isang pair lang kinabit natin muna dito kasi pan testing lang. So bukas ko na ikakabit yung 3 pair. Inipitan ko lang siya dito ng papel or notebook, kahit ano lang, basta hindi lang magdikit itong board dito sa heatsink kasi nga wala pang transistor, walang tukod na kasi deform na yung board nya, no, gumaganon sa heatsink, dumidikit. Tulad na to, halos dikit na. Pero maiksi lang naman kaya okay lang. Wala pa yung tornilyo. So testing natin yung kabila naman mga idol sa channel B. Yan, lipat natin to, syempre channel B rin. Yan, input na tayo. So try natin sagad mga idol.
So ito yun, itong gumagana. Just X2 Bandai 2021 Remix. So ayan mga idol, okay na yung ating amplifier. So pwede na natin i-off. So okay na siya mga idol. Kakabit na lang yung trippers na hindi pa natin kinabit. So pwede rin gawin to na may-ari na 5 pairs mga idol, no? Kasi may nakaabang dito isang slot. Yan dito. So walang nakakabit talaga sa gitna, no? Kung lalagyan nyo to, lalagyan nyo rin to ng 5 watts resistor dito banda. So lagyan natin ng flash para makita nyo. So dito nyo ikakabit yung resistor. Yan. Kung mapapansin nyo, bakante ito. Itong box na to, bakante. So lalagyan nyo siya ng ganyan. So wala kasi tayo available na ganito kaliit na 5 watts. Yung nakatayo. So pahiga yung ating available kaya medyo malaki. Tiniko ko lang yung paa para mag-fit. Yan, nakatiko lang yan para mag-fit doon sa butas. Tapos yung 669 natin, wala rin tayo available na ganito, yung plastic lang hanggang likod. Ang nakakabit dyan na 669 ay ganito. So sana makita. So hindi natin mabaligtad yung heatsink eh. Wait, kumuha lang ako ng sample. So bali yung 669 natin mga idol, ito ang nakakabit dyan. 669A, H669A. So plastic ang likod. So ang kinabit natin is ganito, yung metal ang likod. 669 rin. D669 naman ito. Yan, D669A. So nakaganon yan siya sa board. Nakabaligtad yan. So yan, nakabaligtad kaya hindi niyo makikita yung part number. So nasa kabilang side. So kapag nilagyan niyo siya ng tornilyo, lagyan nyo siya ng isolator, no? Kasi bakal itong likod. Pag dumikit yan yung tornilyo dito sa heatsink, ma-short ulit yung ating mga OPT. Kaya kung ito ay kakabit nyo, so nasa ilalim kasi siya nakakabit, no? Kasi baligtad tong yung circuit dito kasi left ito ay right. So nakaganon, nakataob. So yung kumbaga ito ano to eh, A1943. So sa kabila C yan, C5200 kasi nakatihaya siya, no? So yung kabila nakaganon, kaya yung A nasa ilalim. So ito nakabaligtad rin kaya ito ay nasa ilalim pagdating dito. So nakaganon siya. So lagyan nyo yung pinaka ganito nya ng mic isolator or yung plastic dito sa tornilyuhan. So yung nilagay ko yung plastic sa tornilyuhan mga idol para hindi dumikit dito sa hindi dumikit sa ground yung ating yan, yung pinaka metal nya. Kasi supply ito mga idol, no? Oras na dumikit ito sa ground, mag-short ito at masisira ulit yung ating mga final transistor. Yan o, hindi kasi makita. Sana ba yun? Ayan o. Yan, kung mapapansin nyo yung tornilyo may parang plastic na puti. Ayan yung nilagay ko, no? Para hindi dumikit. Or pwede rin mica isolator or mica. Yung ganito, yung sa likod ng, kaya nilalagyan to ng isolator, no? Para hindi dumikit din. Kasi supply rin yun, yung sa likod na to ng 5200 at 1943. Supply yan yung sa gitna. So supply yung kaya nilalagyan niya ng parang plastic. Pero hindi yan ordinary plastic dahil isolator yan, no? Yan, no? Pag ordinary plastic na ilagay mo dyan, malulusaw yan, magugusot-gusot, kaya hindi pwede yun. Hindi tatagal sa init. So ito ay mas okay itong ganitong klase. So lagay nyo lang sa likod na to para hindi dumikit sa tornilyo. Kasi yung gitna naman na to plastic ito. Yan. Yung kabitan niya sa tornilyuhan. Bali, siyempre yung ulo ng tornilyo maaabot niya itong pinaka metal. So lagyan nyo na lang ng mica isolator para hindi dumikit doon yung tornilyo. So ganun lang mga idol. So hindi ko na ipapakita yung pagkabit ng trippers dahil bukas ko pa ikakabit. Hapon na kasi maraming gawa tayo. At least na i-vlog natin to, no? Na ganito pala ang loob ng Ace LX20. So bukas lalagyan ko na rin to ng fuse dito. Or sa wire na lang mismo. May fuse holder naman tayo para sa wire. So yung pang mga washing machine na fuse holder, pwede yun. Tapos
Kahit ano lang diskarte yung mga idol, basta malagyan natin ng protection to. Para sa sunod, hindi na to ganun kagrabe yung sira kung sakali mag short circuit. So at least isang piraso na lang or 2 piraso ang masisira. So hindi gaya ngayon, masusunog talaga ang board bago siya mag-open yung circuit, para bago siya mawala ng supply to, masusunog muna ang board or yung mga fuse or mga resistor bago siya mawala ng supply, bago lang titigil yung pagkasunog kapag open na yung mga yun, yung shorted. Kaya umaapoy dahil walang fuse. At least yung kung may fuse tayo, fuse muna masusunog. Pag sunog ng fuse, automatic open na to, wala nang supply. So hindi na lalala yung problema. So hanggang dito na lang mga idol.